Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, glory to God, hallelujah. And as we give the whole time to our beloved minister, Wilder James Albenda Jr. for the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us clap our hands unto the Lord. God bless you. So good to be in the house of God. Tayo'y buhay, amen. Ang ating buhay ay galing sa mahal na Panginoon, kaya karapat dapat lamang na tayo'y sumamba, makinig ng salita ng Diyos, maglingkod sa mahal na Panginoon. We give God all the praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, our dearest Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We thank the Lord for everyone here. Before anything else, let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, before anything else, we want to thank you for bringing each and every one of us here in your holy vineyard, Father God. Serving you, praising you, thanking you for the life that you gave us, for the salvation of our soul. We thank you for filling us with your sweet Holy Spirit, O God. And as we listen to your holy word, O God, we ask you, we pray, sa mga panalangin niyo, mga linangisan, mahal na Panginoon, samahan niyo po kami. We ask you to forgive our sins, O God. Cleanse us from all unrighteousness. Help me bring forth your message with your love and power. Cleanse us from all unrighteousness, O God. Hallelujah. We are nothing, Father. Touch our hearts to make us understand your holy word. Remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. And everybody say amen. You may be seated. God bless you. The Bible says, 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor. Praise the Lord. Excuse me. Especially they who labor in the word and doctrine. Amen. Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Praise God. Hallelujah. We are blessed, beloved brethren, that we are here again. Amen. Savoring the love of God, the mercy and grace of our loving God. We give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, the beloved pastor. We remember and cherish the precious memories and teachings of our dearly beloved and noble pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, the entire prophet of God and beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ang sabi ng Biblia, Psalms 112:6, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Palakpakan po muna natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede pong pakahinaan ng konti yung monitor dito sa stage. Nagpi-feedback siya. We greet also, thank you, our beloved elder siblings in the Philippines, beloved Ate Peach, and beloved Minister June Esguerra. We extend also our deepest sympathy to the Esguerra family for the passing of Tito Ramon. Hallelujah. And we pray that the good Lord will continue to touch their hearts, to impart unto them His peace, amen, at this time. We also greet all our pamangkins in the Philippines, also beloved Ted and Minister Luke Smith in Indiana, beloved Atilay, Minister Luke Maliari, hallelujah. My younger siblings in the Philippines also, and in-laws. And to my beloved sweetheart, Christine, here with us today, amen, hallelujah. And my daughter and son-in-law, Ian, Christian, and Mariah, and baby Zio, amen. Baby Azariah, praise the Lord. And all our children in Houston and in the Philippines. We miss you all. To our beloved webcast viewers all over the world, God bless you po. Hallelujah. Palakpan pa natin minsanan ang ating mahal na Panginoong Jesus. We are blessed, beloved brethren, for so many religions and sects in the world today. Thousands and thousands of religions are preaching the word of God, they say. Hallelujah. But here we are in this church. We're not putting any religion down, but we are saying that we've experienced the power of God.
We have the testimonies of the power of God. Hallelujah. Truly, what the Bible says, Hebrews 13:8, for Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. So we are blessed because we are seeing all of these miracles in our lives. For the past 50 years of the Jesus Miracle Crusade, preaching the gospel, the power of God unto salvation, it is without a doubt, there's not a iota of doubt that we are in the truth, amen, that our beloved parents, the Lord, have sent by God to preach the true gospel of salvation, wrought with signs, wonders, and miracles. Amen. Dito natin nakita because they kept the commandments of God. They followed the commandments of God. Therefore, God manifested His power in this church. They're preaching, mga minamahal, hindi naging sayang, hindi na sayang ang kanilang paglilingkod sa Diyos, ang kanilang pangangaral ng totoong ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Nagsimula ang banal na iglesia na it's so weird for the traditional religion to see us worshiping the Lord, singing, worshiping the Lord in spirit and in truth without graven images in the altar. It's so weird for them seeing the people standing, praising God, dancing in the spirit. Amen. Hallelujah. Those days were in the 70s. Wala kang makikita, lahat tahimik sa mga kapilya nila, mga minamahal. Ni mahulog yung karayo, maririnig mo, mga minamahal. Sa katahimikan. Ang sabi ng Biblia, it is contrast to what the Bible says. Ang sabi ng Biblia, make a joyful noise unto the Lord. Amen. Pinapapurihan natin mahal na Panginoon. Pinapalakpakan natin ang mahal na Panginoon. Clap ye hands. Clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Gusto ng Diyos ating siyang papurihan, pasalamatan. Amen. Kumakanta tayo sa Diyos, tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dito naluluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pagpalakpak, mga minamahal, hindi lang na ating napapapurihan ang mahal na Panginoon, pinapagaling daw tayo sa ating mga karamdaman dahil sa pagpapalakpak pa lang. Ayon sa siyensya, ito'y kagalingan ng ating mga sakit, mga karamdaman. Doon pala sa pagpapalakpak, gumagaling ng ating mga karamdaman. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So, tayo'y pinapaalalahanan, mga minamahal, na kung ano yung mga ating narinig, nakita. Ang sabi, remember them. Hindi natin maiwasan na hindi banggitin ang nagpagal sa atin, nag-ayuno sa atin, mga minamahal. Sapagkat totoo naman, nakita natin ang kanilang mga sakripisyo. Linakipan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi dahil sa nagtataas tayo ng tao, sabi ng nabasa natin kanina, remember them. Alalahanin sila, mga minamahal. Hallelujah. So, we are beyond blessed because we are in the true church of God. Linalakipan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ating alalahanin na tayo nasa buong katotohanan. We are in the true church of God. Hallelujah. That's why we need to continue to serve God, amen, faithfully until the last breath, amen, hallelujah, of our lives, amen. Hallelujah. Matthew 4:23 says, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 4, verse 23. Sound po kindly. From the book of Matthew, chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Amen. Sa aklat ng Mateo talatang 4, versikulo 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at pinangaral ang ibanghilyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na sa mga tao. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible reminds us of the importance of remembering and keeping God's commandments
at the forefront of our lives. Amen. Dito nakikita natin ang kahalagahan na pagpapanatili ng mga salita ng Diyos na malapit sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay, mga minamahal. Bilang paalala, ito'y nagsisilbing gabay, nag-uugnay sa atin at tumutulong upang tayo'y mamuhay ng may katapatan sa Diyos. Ang salita ng Diyos, the Word of God, ating kasama sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na paglalakbay. We are in a journey, beloved brethren, beloved brothers and sisters. We must remember that we are in a journey, amen. Ito yung ang buhay, the life that we have. Ang buhay na meron tayo may pasimula at may katapusan. We must be reminded of that, beloved brethren. That's why we are blessed because we are in the true church of God. The Bible says in Matthew 4:23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Perpektong ehemplo ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo in His earthly ministry, preaching the gospel of the kingdom, amen, and healing, kasama yung pagpapagaling, manifestasyon ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. So this is the fruit that we have in this church, in this ministry, beloved brothers and sisters in Christ. We have all the testimonies, hindi katang isip. Yan, mga minamahal, mga himalang ating narinig, mga himalang ating naranasan, hindi katang isip yan. It's not fairy tale. Those are miracles coming from God. Amen. 1 Corinthians 2:4 and 5 says, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of the living God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tagalog po, Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 at 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming henyo, kaliwat kanan, nasa opposite side ng mga napakagagaling na mga tao, napaka-genius. Kung mga tuwiran talaga namang mapapaniwala ka, mga minamahal. Kung hindi sa salita ng mahal na Panginoon, tayo'y maliligaw. Kung hindi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, tayo maliligaw ng landas, mga minamahal. Kaya ang sinasabi ng 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God is not in word, but in power. Hindi puro salita. Salita ng salita, wala namang kapangyarihan. Wala namang demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Kawawa ang tao, mga minamahal. Kaya sinabi ko kanina, we are beyond blessed sapagkat ating nakita, ating naranasan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo nasa iglesia ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang mga apostoles ay binigyan ng kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo. Amen. Magpagaling ng mga karamdaman. Kagaya ng mga apostoles ng ating mahal na Panginoong Jesus, ito'y nangyayari sa Jesus Miracle Crusade. So, more than 2,000 years ago, in Matthew 5, the Beatitudes, the sermon on the Mount of Jesus. After na mangaral ang mahal na Panginoon, bago po yan, atin munang basahin Matthew 5:1-13. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 5, verse 1-13. And seeing the multitude, he went up into the mountain, and he was said, his disciples came up to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when man shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but for be cast out, and to be broken under foot of men. Amen. Praise the Lord. Tagalog po, Mateo Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 13. Hallelujah, praise the Lord. At pagkakakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kanila ang kanyang mga alagad. At binuka niya ang kanyang bibig, at tiniruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang karihan ng langit. Mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaluin. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga malinis na puso, sapagkat makita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So, nabanggit ko kanina, in the 70s, pinagtatawanan ng Jesus Miracle Crusade ang ating mahal na pastor, beloved and pastor sa mga krusada. Dahil umaawit, yung hallelujah, pinagtatawanan nila mga minamahal. Kung ano mga sari-saring salita ang kanilang binabanggit para yurakan ang banal na gawain ng mahal na Panginoon, sapagkat hindi nila naiintindihan ang ating ginagawa. Fast forward, ngayong panahon na to, lahat nagayahan na. Nakita natin sa Pilipinas, pati may mga rebulto sa harapan, nagsasayawan na rin mga minamahal. Nagkakantahan na rin mga awitin din natin, inaawit nila. So, hindi mo makikita ngayon, sino talaga na nangangaral ng totoong salita ng Diyos? Kaya dito sa atin, ipinangaral ang Ebanghelyo na linakipan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo kayang bulagin ang kaaway ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, mamatay, mabuhay, lahat ay pakinabang sa totoong Kristiyano, sa totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala tayong katatakutan, mga minamahal, kundi ang mahal na Panginoon lamang tayo makasala sa harapan ng mahal na Panginoon. So, dito, sa Beatitudes na sinabi ng banal na kasulatan, na ito dapat ang traits ng Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu Santo. Napakarami ang binanggit dito, mga minamahal. Ating itatakil yung verse 3. Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven. Amen. So after that we have received the gospel, the power of God unto salvation, we need to serve the Lord and follow His commandments. Jesus said, blessed are those who are poor in spirit. Amen. Hallelujah. In our daily life, being poor in spirit, we must have humility. Amen. Humility, recognizing that all we have, the talents that we have, the breath of life that we have, comes from God. Hindi dahil sa sarili natin, tayo nabuhay sa daigdig, sapagkat may Diyos na lumikha sa atin, kaya tayo narito. Amen. Kaya we must be aware of our humanity, of our weaknesses, amen, and limitation. We must rely on God, amen. Second, we must have repentance, amen. 5 traits of a faithful Christian. So number 1, humility. Second, we must have repentance, being willing to acknowledge our sins and our shortcomings. Walang perpektong tao, mga minamahal. And seeking forgiveness, knowing that we need God's mercy to be made whole. Number 3, seeking God. Amen. Seek God always. We are always dependent on God. Regularly turning to God in prayer every day of our lives. Paggising pa lang natin sa umaga, in the morning, mga minamahal, mahal na Panginoon na ating iniisip, tayo nagpapasalamat na tayo ginising ng Diyos, na tayo makakapagpuri pa sa mahal na Panginoon. Amen. Seeking His wisdom and guidance rather than solely relying on our own understanding, beloved brothers and sisters in Christ. Matthew 6:33 says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Hallelujah. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. We must trust God in all our circumstances. Sa kahirapan man, sa ating kalagayan man, may sakit o walang sakit, Diyos ang ating hinahanap sa araw-araw ng buhay. He is the one who is sustaining our lives. He is the author of this life, mga minamahal. Sa Kanya galing ang ating buhay. Why worry? Hindi tayo kailangan mag-alala sa ating buhay. Kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, kung nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, ano ang ating pag-aalalahanan? Wala, mga minamahal. Ang Diyos na ating sinasamba ay buhay na Diyos. Siya'y nakikinig. Siya'y buhay, mga minamahal, na ating malalapitan sa tuwi-tuwi sa araw-araw. So we must have gratitude. Amen. Hallelujah. We must always be grateful to God for the provisions, for His grace. Amen. Recognizing that every good and perfect gift is from above, from God our Father. Hallelujah. And we must have service to others. Amen. Understanding our own need for God's grace can foster compassion and empathy toward others, prompting us to serve and support them in their spiritual journeys. Amen. When Jesus said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven, He highlighted the value of humility and dependence on God, assuring that those who will recognize their spiritual poverty will inherit the riches of His kingdom. Amen. This is an invitation for us to draw close unto God, trusting in His provision and grace above our own abilities. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, ang Diyos ang tumawag sa atin, mga minamahal. Ating sundin ang Kanyang banal na kalooban. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wala tayong may pagmamalaki kung wala ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Ating palagyang sinasabi, Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow. Amen. Kindly po, Proverbs 27:1. Proverbs chapter 7, verse 1. Singers, 27. musicians, kindly prepare. Go ahead, Pa.
Boast not thyself. Proverbs chapter 27, verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Sa Tagalog po, huwag mong Sa aklat po ng mga Kawikaan, 27, talata po 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Amen. Hallelujah. Ang ating buhay ay parang hamog lamang. Yun ang katotohanan. Hallelujah. Dagdagan ko po, James 4:14 says, whereas you know not what shall be on the morrow, for what it is your life, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ganun ang ating buhay, appointed, nakatakda sa taong kamatayan. Kaya sa araw-araw ng ating pamumuhay, tayo'y maglingkod na may katapatan sa Diyos. We must have that 5 traits, mga minamahal. Dun sa Beatitudes, isa pa lang ang ating tinakil, mga minamahal. Isang topic pa lang, it's about humility. Amen. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya ating pagsumikapan na sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon, we must have humility in our lives. We are nothing. Yun ang ating isipin. Wala tayo kung walang mahal na Panginoon. Walang indispensable, mga minamahal. Pwedeng palitan ng mahal na Panginoon. Walang pwedeng magmalaki sa mahal na Panginoon. Ang bawat isa pwedeng palitan ng mahal na Panginoon. Maging ang bato, ang sabi sa Biblia, kung wala magpupuri sa Diyos, maging ang bato ay magpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya minsan, nandyan ang mga lindol, ang mga bagyo. Sila yung nagpupuri din sa mahal na Panginoon, sabi ng Psalms. Maging yung baha, lahat yan nabanggit sa banal na kasulatan. Kaya tayo, pag nagpupuri sa mahal pa yun, sama-sama, kapag nasa luneta, naka-schedule yung bagyo, mga minamahal. Pag nandun na ang Jesus Miracle Crusade, nandun tayo sa banal na gawain, ilang beses na nangyari, mga minamahal, tumigil ang bagyo, sapagkat tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating isa puso lahat. Matthew 4:4 says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Huwag natin ipagwalang bahala ang ating pagsamba, ang ating pagsama-sama, mga minamahal. Ito'y mahalaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Ating pahalagahan ang kaligtasan na meron tayo sapagkat Diyos mismo na nagkatawang tao ay binigay ang kanyang buhay para sa atin, mga minamahal. Ganong kahalaga tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya pahalagahan natin ang ating kaligtasan. Huwag tayo magbiro, mga minamahal, sa ating kaligtasan. Tayo po ito may yung lahat. Tayo umawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. The
spoken word is what my heart could say, and all I have to offer you in my small ways is to live for you. The highest praise Hallelujah. is not to sing Hallelujah. and believe you died for me. Magpuri tayo sa mga Sometimes in the night I think you silently Hallelujah. for all you do. The highest praise I can give today is to give my life to you. Father, Hallelujah. Let us sing unto the Lord as we feel His presence. Hallelujah. Open your mouth and sing unto the Lord. I would have tried, Hallelujah. I would have tried. and yet Hallelujah. you only wanted me. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. The highest praise Oh, the highest praise is more than spoken is more words. than spoken words. It's what my It's heart what my heart could say. could say. Hallelujah. And all I have to Offer in in my small way to live for you. Obey. Hallelujah. The highest praise. Hallelujah. Is not to see. Oh, the highest praise is not to see. And yet, believe You died Jesus died for us. Sometimes in the night I think you Hallelujah. silently Thank you, dearest Jesus, for for all you do. Hallelujah. Give you the highest praise. all the highest praise Hallelujah. I can give today is to give my life to you. Ika'y itatas, mga salita mo'y lagi kong Ihahayag. ihahayag. Hallelujah. Kahit ang puso ko'y alay, hindi pa sapat. sapat. Hallelujah. Buhay ko'y sa'yo. Buhay ko'y sa'yo. Hallelujah. Itaas natin ang pangalan. Kahit Mahal na Panginoon. Purihin. Praise Him. Praise Him. Magpuri. sa magdamag, Hallelujah. kaligtasan ay ating natanggap. Ang kaligtasan ating natanggap. Hallelujah. O kay Kay puti mo, dearest Jesus. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. kahit Aking gagawin. aking gagawin, Mga utos mo'y sundin. Hallelujah. o mga utos mo sundin.
Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon.